Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection. Marami ka na bang na-achieve sa buhay? Marami ka na bang napundar? Di ba? So, hanggang kailan mo kaya ito matitikman? O hanggang kailan mo kaya ito mapapanatili sa iyong buhay? So, ang sabi sa Pedro, o unang Pedro, chapter 1, verse 24 to 25, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Ang lahat ng kalwalhatihan ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. So yun, napakalinaw, di ba? Kaya nga lahat ng dito sa mundo ay hinihambing sa isang damo. Lahat tayo, even ng buhay natin, yung mga kayamanan natin, na darating yung panahon ay lilipas din. Yung mga ito. Kaya maikli lang talaga ang ating buhay. Minsan, di ba, sa sobrang busy natin, araw-araw, naghahanap buhay ka. Minsan, Sabado, Linggo, pinapasok mo pa. O kaya, mga negosyo mo, hindi ka na makatulog sa dami ng hinahawakan mo. Di ba? Talagang nagpapayaman ka. Subalit, ang lahat ng ito ay wala namang problema at hindi naman yan masama. Ang mangarap ka, di ba? Magpayaman ka, umasenso ka sa buhay. Maka-achieve ng mga maraming award, mga maraming bagay, okay lang. Lalo pa kung lahat namang nang ito ay nakuha mo sa legal na paraan. Pero paano nga ba kung ang lahat ng ito ay nakuha mo sa sariling diskarte mo, yung mga pansariling paraan lang para lang ma-achieve mo? So, ang ibig sabihin niyan, di ba, ginagawa mo ang sarili mong diskarte nang hindi naaayon sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin guys, gumagawa ka ng masama, so lahat yan, darating din yung araw ay lilipas din. Di ba? So, ngayon, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba yan na lahat ng mga pangarap mo, achievement mo, huwag mo nang gawin, hayaan mo na lang, di ba? Total, para rin tayo pa ng mga damo. Lilipas din, mawawala din. Para saan pa? Yung mga pinapangarap natin at matutupad ito. Wala na, di ba? Kung yan ang iisipin mo. Pero, siyempre, kailangan hindi ka mawawala lang dito sa mundo ng ganun-ganun lang. Di ba? So, kung yung mga achievement mo yan, di ba? Yung mga nakuha mong mga award, yung mga kayamanan mo, yung katanyagan mo, yung kapangyarihan mo at posisyon mo, sa gobyerno man yan, sa lipunan, o sa iyong kumpanya, kung saan ikaw ay nagtatrabaho. Kung yan ay ginagawa mo sa kalwalhatihan ng Diyos, ay napakagandang halimbawa bilang isang tao. Kasi ang problema kasi sa iba, di ba? Pagka nandyan na sila sa posisyon, nakuha na nila yung kanilang inahangad, di ba? Yung kanilang kapangyarihan, ang ginagawa nila ay pansarili lamang. Di ba? Imbis na i-share nila, itulong nila sa kalwalhatihan ng Diyos. Sa sariling kalwalhatihan nila ito ginagawa para masabi na sila sikat, may influensang tao, di ba? Dahil sa dami nga ng achievement, ginagawa nilang parang Diyos na rin na kanilang sarili. Di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, at the end of the day, di ba? Lahat ng kayamanan, achievement, even yung buhay natin, di ba? Even mismo yung mga bulaklak o mga damo talaga, mga halaman nasa paligid natin, maganda man yung bulaklak na yan, malalanta rin, mawawala rin. Mga damo, mamamatay din. Diligan mo man yan o hindi, mamamatay lang din. Pero ang isang hindi namamatay o ang lifetime o eternal ay ang salita ng Diyos. Di ba? Dahil ang salita ng Diyos nandyan lagi. Nakita natin yung mga dating sikat na tao, makapangyarihang tao, lalo na yung mga abusadong taong
humawak ng matataas na kapangyarihan. Di ba? Nasaan na sila ngayon? Wala na rin sila. Pero ang salita ng Diyos ay nandito pa rin. Patuloy natin pinag-aaralan. Kaya kumbaga lahat ng ginagawa natin, kung maaari, di ba, sikapin po natin na sa ikalwalhati, di ba, ng Diyos ay kapupuri ng ating Panginoong Yesus. Kaya yan po ang lagi natin isipin, di ba, na magamit tayo sa ating, magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay itong kalwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, yung gumawa ka ng mabuti, tumulong ka ng kapwa, di ba? Siyempre, pagka tumulong ka sa kapwa mo, lalo na yung mga nangangailangan, nagpapasalamat yan sa Diyos. Lalo na sa time na yun, ano ba, talagang kailangan nila. Nasa ospital yung kanilang mga mag-anak, di ba? Kailangan ng financial, nabigyan mo, o pinagdasal mo siya, at gumaling. Ipagpapasalamat nila yan sa Diyos. So, ibig sabihin, yung ginawa mo, niluwalhati yan Diyos. So, yun po, natin, yung position natin, lahat yan, ialay natin. Mga achievement natin, di ba, mga kayamanan natin, lahat yan, sa kalwalhatian ng Diyos natin, ialay. Para mananatili tayo, mawawala man tayo, lilipas dito sa mundong ito, maiiwan naman yung mga magagandang ginawa natin, lalo na sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tiyok, yun ay pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. At tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira ang kanilang pamilya. Kawatak-watak o hindi nakakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, at umiral ang maging magkadugo. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. Ganon din po sa financial load na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala na kailangan talaga ng tulong. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Iniisip pa kung paano makaraos ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay at patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at kahinaan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, sabihin na namin. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama na Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.